inaabot ng matagal na panahon at kung minsan pa ay taon ang inaabot bago ito mabulok. Halimbawa, ang balat ng saging ay inaabot ng 3 hanggang 4 na linggo bago mabulok. Ang paper bag ay inaabot ng 1 buwan, habang ang lata naman ay hindi bababa ng 80 taon. Ang polystyrene o ang styrofoam ay maaaring hindi na malusaw at tumagal habang buhay. Maraming masasamang epekto sa kalikasan pati na rin sa kalusugan ng tao ang basura. Isa na rito ang chlorofluorocarbons o CFC. Ang CFC ang toxins na nakukuha mula sa mga produkto na gawa sa styro. Nakakapagdulot ito ng cancer at nakakasira din ito ng ating ozone layer. Marami ding mga sakuna na naidudulot ang maling pagtatapon ng basura. Kung aalalahanin, marami sa mga baha sa Pilipinas ay dahil na rin sa mga basura na bumabara sa mga kanal na dinadaluyan ng tubig. Kaya naman, malaki ang importansya ng tamang pamamahala ng basura. Meron tayong tinatawag na waste management para dito. Ang waste management ay ang proseso ng pagkolekta at pag-manage ng basura na itinatapon ng isang komunidad. Maliban sa pamamahala ng tamang pagtatapon ng basura, layunin din ito na iwasan ang patuloy na pagdami ng basura at ang masasamang epekto ng maling pagtatapon nito. Nakakatulong din ito upang muling mapakinabangan ang mga basurang itinatapon. Ang bawat komunidad ay inaasahang makakatulong sa waste management sa pamamagitan ng tamang pagtatapon at segregation sa komunidad pa lamang. Ang UST, halimbawa, ay isang komunidad na may populasyong 42,000. Isipin na lang natin kung gaano karaming basura ang nakokolekta dito araw-araw. Kaya naman, ang mga student officials at ang mga nakakataas sa universidad ay nagpapatupad ng mga programa para tugunan ito. Ano-ano nga ba ang mga programang pinapatupad ng universidad ukol sa problema sa basura? Kapag kakaalam ko naman, merong 2 student council na gumagawa ng sarili nilang waste segregation, which is the Faculty of Arts and Letters and the College of Commerce and Business Administration. Yung regarding sa waste segregation, ipapropose kasi sana namin na yung trash bins na yun sa AP, meron nga siyang stickers na magkaiba, pero parehas ng kulay yung trash can. Normally kasi, kapag gano'n na may segregation, magkaiba ang kulay ng trash can. Kasi mas effective siya na distinction, point of distinction, kapag ikaw magtatapon ng basura. So yun, itatry namin i-propose sa Dean's Office kasi initiative ng Dean's Office yung mga trash bins na meron ngayon sa AP. Father Castro, nakausap kami. Ito lang yung magagawa ng university. Sabi niya, ano bang maisasuggest ng mga estudyante? Sabi ko, Father, ang suggestion po namin or proposal namin is to repackage all the trash bins. Kaya lang naman po kayo nagkakaproblema sa gabi o sa pagsasegregate. Dahil pag tinapon ng estudyante, kami mismo hindi namin alam kung saan naming basurahan ilalagay. Dahil una sa lahat ang labo na ng labels. Kaya po with the College of Fine Arts and Design, nag-volunteer po kami na i-repackage yung lahat ng trash bins. Pero sabi nga ni Father, it would take 6 months before ma-repackage lahat. May mga trash bins tayo, like yung paper, na hindi naman nagagamit, na ginagawang normal na halo-halong basurahan ng mga estudyante. Mahirap i-encourage yung mga estudyante, lalo na sa environmental project. Kaya ang problema sa environmental project is the student apathy. Wala silang pakialam eh. Ano bang pakialam namin sa basura? Eh, hindi naman kami ang dapat na nag-iisip na niya. Minsan. Yes. Sinusunod din. Doon tayo na second day. Ako. Medyo po. Maliban sa segregation policy ng UST, meron pang ibang mga programa na ipinapatupad na ang layunin ay mabawasan ang dami ng basura na nakokolekta sa UST araw-araw. Isa na dito ang Styro-Free Policy. So, syempre,
like na nag-start yung NCBS or yung Nursing Student Council nung 2 years ago, tinarget nila na maging styro-free tong university. So, nag-start sila sa mga car park, nagbibigay sila ng mga stickers na use styro-free. Ibig sabihin, pag may sticker kang ganon, hindi ka gumagamit ng styro. And they are encouraging the students to buy sa establishment mo. In fairness naman dun sa launching last time, naging effective siya kasi when I asked the janitors kung nabawasan po ba, sabi nila malaki raw yung nabawas sa bilang ng mga styro na materials na nakukuha nila. So it was an achievement. Kaya naman magkakaroon ng relaunch to ensure that totally wala na talagang styro materials nang ipapasok yung mga estudyante natin sa AB. So yun, nakita naman namin na okay yung effort ng NCBS. Tapos, with the help of OCD or Office for Community Development, tinuloy namin dito sa CSC. Pero tiningnan namin, ano ba yung naging problema? Bakit hindi nila malahat? Nakita namin na hindi naman estudyante yung estudyante yung problema kasi sila din yung gumagamit. Pero, tingnan natin, kung parang sa sakit lang yan eh. Bakit ka may lagnat? Titingnan mo kung ano yung pinanggalingan ng sakit. So, tinitingnan namin kung ano ba pinanggalingan ng styro, which is the establishments. Kaya tinarget namin is the administrators kasi sila yung kaya mag-impose or mag-utos sa mga establishments within the university. Pero nalaman namin that the car park or the food mall is not under the supervision or it's not under the administration of the university. So, meron tong ibang management which is Selenia. Kaya, sabi ko nga, si Father naman ay treasurer din at Crisis Management Committee chairperson. Sabi niya, susulatan niya ang car park kasi he will tell them na we are having this kind of project na University of Santo Tomas is a styro-free school. Siguro naman daw mahihiya yung mga nasa loob ng university na sundin kung ano man yung pinapatupad na project dito. Lalo na with the initiative of the students na bumibili mismo sa kanila. Kahit na may mga ganitong programang pinapatupad na sa UST, kulang pa rin ang mga hakbangin ito dahil na rin sa laki ng UST at sa dami ng taong pumapasok dito araw-araw. Dahil dito, kailangan pa ng mga karagdagang programa upang masolusyonan yung problemang ito. Kasi after this project na styro-free, plastic-free, we are targeting to have a zero-waste university. So, ganun yung gusto namin mangyari. Paunti-unti na dadating yung panahon ng mga estudyante mismo, dadalhin na lang nila basura nila, hindi na natin kailangan ng basurahan. Kasi ganun na yung ibang university. Hindi naman tayo gumagaya sa kanila. Hindi naman natin gustong sabihin ginagaya natin sila. Pero yun yung maganda for the environment. At malaki kasi yung nauubos na pera sa basura. Sa basura lang, yun nga, yung manpower na kailangan nila for segregation, ang laki na ng kailangan na pera. So, pag naging zero waste na tayo, bawas trabaho ang janitor, bawas manpower, bawas sa basura, bawas yung problema natin para sa kalikasan. Ang pagsagip sa mundo ay manggagawa lamang kung tayo ay magsisimula sa maliliit na hakbang. Tumulong tayo at magsimula sa ating mga tahanan. Sa pamamagitan ng pagsali o pagsuporta sa ganitong mga programa, ay kaya nating bigyan ng solusyon ang problema sa basura. Kung lahat tayo ay susunod, di magtatagal ay magiging mas malinis at mas ligtas ang ating kapaligiran. Ako si Rodel Sazan mula sa AB Student Council at hinihikayat ko kayong lahat na makialam pangalagaan ng kalikasan. Hi, I'm Casey and I'm the Central Student Council Secretary. Sana maging isa kayong tumasino para sa kalikasan. Maraming salamat.